Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Nagulantang ang buong bayan nang makita si Kuting ng Norte na humahagulgol matapos maisiwalat ang umano'y kabalbalaan at katiwalian naganap sa palasyo. Ayon sa mga nakasaksi, halos hindi makapagsalita itong si Kuting sa sobrang pagluhaw habang humarap sa seryosong mga paratang laban sa kanya. Ang mga eksenang ito ay tila hindi inaasahan pangyayari para sa marami, lalo na't ang isang matapang na leader ngayon ay naipit sa gitna ng matinding aligasyon. Maraming Pilipino ang nagsabing ang ganitong pagluho at pagluha ay maaaring pagkakita ng konsyensya o takot sa magiging hatol ng batas. Samantala, ang iba naman ay nagdududa, iniisip kung ang pag-iyak ni Marcos ay bahagi lamang ng kanyang pagtatangka upang makuha ang simpatsya ng publiko. Hindi nagtagal kumalat ang balitang ito sa social media at naging mitsa ng sari-saring opinyon mula sa netizen. Ayon nga sa kampo ni VP Inday Sara, walang puwang ang emosyon sa pagharap sa batas at kailangang patuloy ang investigasyon sa mga paratang habang ang mga otoridad ay nagpapatuloy sa pagbusisi ng mga dokumento at ebidensya. Naging mas aktibo ang mga grupo ng mamamayan sa kanilang panawagan para sa transparency. Sa kabila ng kanyang pagluha, marami pa rin ang naniniwalang dapat siyang managot sa kanyang mga ginawa. Ang mga kaalyado ni Kuting sa gobyerno ay nananatiling tahimik dahil alam nila na pati nga sila ay damay. Ngayon nga ay talagang mas lalo pang tumitindi ang init ng mga kontrobersya at talagang pinipiga nga itong si Kuting ng Norte dahil hindi na nga kasi makatarungan ang kanyang ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Kailangan talagang maimbestigahan at maparusahan ang mga ganitong klasing tao na talagang kinukuha nila ang pera ng taong bayan at sila na lamang ang nakikinabang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Imbestigahan yun, but not by calling him again. He cannot be the source of all information. That's why we really need to do some investigating ourselves. And then number two, siguro I got worried about that he got to teach early in the police officers' professional lives. He got to teach them that early. Encourage them. Ha? Yeah, Encourage them. so yan yun. Ito si Karen Davila, wag kang daldal pag tinatanong mo, para kang mga congressman eh. Inuunahan mo yung tinatanong mo eh. Wag ganun. Pagka nagtatanong ka, ayaw mo magsalita yung tinatanong mo, inuunahan mo. Ano ka, congressman? That is now the professor of a fresh police officer. So, ang tanong ko, who are screening those who get access as professors to the fresh police officers? They have to be screened. And if they teach that way, that you highlight first what is questionable, sabihin na natin what is illegal, for 1 hour you highlight what is illegal, what should not be done, that you do what should not be done, and then the last 10 minutes of the lecture you say that. Sino ba nagsabi sa yung illegal yon? Coco Pimentel naman, no? Senator Coco. Bakit kanyo? Sinasabi nga ni Pangulong Duterte, pag lumaban, it's in the law na i-defend mo yung sarili mo. You can kill that person. Oh, anong illegal doon? Nasa batas po yun. Kasi parang ang dating, baka sinasabi ninyo, sir, masyadong i-focus ni Duterte yun doon. Alam nyo kasi, again, ito po kasi ang usapin na problema, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na wala kayong alam. Hindi kayo humawak ng local government. Hindi nyo nakakausap itong mga sundalo. Yan kasi alam nyo, sa totoo lang Ako kasi marami po tayong alam dyan, hindi dahil sa marami po kasi akong kaibigang pulis.
Marami talagang nagkikwento sa akin mga pulis. Hindi ko na lang papangalanan. Pero talagang minsan nawawalan sila ng loob, ika nga. Huhulihin nila. Paghuli nila, mamaya, may tatawag lang dun sa presinto at makakalaya na po yung adik o yung kriminal. Okay? Hindi dahil sa pinalaya, although nalusutan ho yun. Kasi yung batas yan kaya hong yan para bagang pag yan ginamit na, makakalusot ka na ho dyan. Sa madaling salita, minsan yung batas talaga pumapabor ng konti sa sa mga may pera aminin na ho natin Ganyan ho kasi yung sitwasyon tapos kontrolado pa yung ilang hindi ho lahat ilang huwes natin, di ba? So kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte kasi nga ayon sa kanyang karanasan bilang mayor, bilang may hawak na mga pulis, ako sigurado ako alam nyo itong mga pulis hayaan nyo nang lumaban para hindi na umabot at hindi na ma-dismiss yung kaso niyan. Kasi fiscal pa lang yan Handling of evidence pa lang, mali ka pa lang dyan, mabutasan ka pa lang ng mishandling the evidence, malaya ka na Yun yung dinilibera ng malaya na kagad Pero hindi, walang biro Sa lugar nila, kilalang sakit sa ulo yun dinilibera ng droga. Nakalaya Kasi nga po, nalulusutan Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, wala kasi kayong alam sa ground. Hirap na hirap yung pulis, napapatay yung pulis. Alam mo ba yung mga pulis? Actually, meron kasing itong recently, meron memorandum sa kanila na kailangan pagpasok mo, naka-uniforme ka. Pag uwi mo, hanggang bahay, naka-uniforme ka. Marami hong pulis na merong memorandum lumabas sa NCR. Sa NCR lang naman. Marami pong hindi sang-ayon doon. Alam nyo ba yung mga pulis minsan ayaw nilang naka-uniforme na umuuwi o di kaya pumapasok. Ayaw nilang ma-identify na pulis while on the road. Kasi nga, baka mamaya habang nakatalikod sila, barilin na lang sila bigla. Dahil alam naman talaga nila na meron silang mga kaaway. Yan ang totoo. Hindi yan yung mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Hindi yan tinuturo sa law school. Ayan po yung mga bagay na naiintindihan mo, natututunan mo lang sa ground. Syempre, yung mga katulad ni Coco Pimentel na hindi naman po ata humawak ng local government, hindi naging mayor o hindi kung naging mayor, hindi ako sure kung naging mayor, pero hindi kung maging mayor man hindi yung nasa ground o di kaya tumagal na katulad ni Pangulong Duterte na alam talaga ano ba ang nagiging problema, bakit pabalik labas-pasok lang ang mga durugista. Alam nila po. Kaya nga yan ang turo ni Pangulong Duterte, hayaan nyo nang lumaban para diretso na sa impyerno. Yun. This will all be legal if it's in self-defense. I mean that's somebody should be screening also the professors teaching our police officers. Okay. Delikado yun So among others yan, Karen, ang dami pang problema you see. And what do you think? I wanted to ask you what you thought when Duterte said, yung mga yan, yung nakaupo dyan, yung commander na yan, mga commander yan ng Davao Death Squad. Yan si Bato, Davao Death Squad yan. Right? In fairness to them, ang natural reaction ko tinignan ko sila kung sino magre-react They were so timid They walang tagtaas ng kamay. So ang ginawa ko, initiative ko, tinanong ko sila, do you want to react? Kasi I mean, you are really put in a bad light. I mean, you should react. But since they did not want to react, I required them to react. Yung iba, okay lang, parang binabrush aside lang nila. But look, si Catalino Coy, when I gave him the chance, sabi niya, I'm glad I'm given this chance because it's not, I do not confirm that. That because I think once upon a time that was also linked to him and it affected his career.
Yun ang point. I think that was the gist of his input. Oo. And then Dapat ganun. I interviewed Senator Bato de la Rosa on Head Start last week, and he categorically just denied. He said, hindi ako naging miyembro ng Davao Death Squad, pero hayaan na lang daw magsalita si Duterte. Ganun daw yun, nagbibiro lang. Okay, at least may nagsabi ng gano'n. Pero if we look at just the words of the witness or the resource persons, hindi niya sinabi yun. So nasa sa amin na yun. Those who will now go over the records, come up with conclusions and write the draft subcommittee report, nasa sa amin yun. Will we believe, how much weight or belief will we put on this statement? Will we treat this as a joke? Na hindi naman niya sinabing joke, ibang tao ang nagsabi ng joke, hindi siya. Who di ba, what is the qualification of a third party saying that the person speaking is joking? Alam mo bakit, Senator Pimentel? Bigyan lang kita ng konti ng mga komedyante, ha? Para alam mo, ha? Kasi tayo medyo may komedyante tayo. Konti lang naman. Hindi naman masyado. Ang taong nagjo-joke, especially yung talagang joker na tao, hindi niya sinasabi, joke to, tumawa kayo. Meron kayo nakitang stand-up comedian na ganun, nag-joke siya. Actually, rules pa nga yan. Alam mo ba na para mas matawa ang tao, pag ikaw nag-joke, you don't laugh. You let the audience laugh. Tapos, ikaw as if you are serious. But you are really joking. So what do I mean? Sasabihin ng iba, hindi naman stand-up comedian si Duterte, presidente siya. Oo, pero ang personality ng ating Pangulo ever since, kahit noon pa, joker siya. Di ba? Kahit nga yung kaaway niya si Dilima, nung nadaanan niya sa kamar, susona niya, anong ginawa? Mga ganun pa siya, di ba? Mahilig po talaga. At parang hindi nyo naman kilala si Pangulong Duterte, even during the campaign, all throughout. Siya lang ang kandidatong kayang magsalita ng 2 hours to 3 hours na nagjo-joke. All throughout yun. Hanggang naging presidente siya, talk to the people, seryoso siya, pero may mga bitaw siyang joke. Alam naman po natin yun. Alam mo ng sambayan ng Pilipino, kayo lang mo atang di nakakalam. Or, don't wait. Kasi sinasabi ni Senator Pimentel, hindi naman niya sinabing joke. So, hindi joke yun. Totoo yun. O, hindi, bahala kayo. Pero kami, alam namin joke yun. Walang Pilipino. Aamin ka. Davao Death Squad. Ako pinuno nun. Yan isa sa mga joke yung sarcastic. Hindi, ako. Makita niyo yung mga nakaupo na yan. Sila ang mga head niyan. Tapos biglang babawi. Hindi. Walang kinalaman. Ito na yung mga part na serious Walang kinalaman sila. Ako ang iano ninyo. Ako lang ang may pananagutan dyan. Tapos segue na naman siya sa joke. Ang mga membro niya, mga mga gangster. Diba? Bakit niya kailangan sabihin mga gangster? Kasi nga, yung mga gangster na nagpapatayan, so sila yung mga Davao Death Squad. Mga gangster. Tapos baka sabihin nyo, di siya ang pinuno nun, mga gangster. Hindi. Bakit kanyo? Pinapatay ko nga yung mga gangster. Diba? So, ito yung bagay na malalim. Kasi dinadaan sa iba yung joke, yung iba seryoso, pero hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ni Duterte. But if there is one thing na kami sigurado, walang pananagutan yung mga pulis na nakaupo dyan. Pangalawa, yung utos na yan, talaga parang pag-away-awayin yung mga nasa baba, which is totoo naman yan na nangyari. Sino nagpatayan? Nagpatayan yung mga ninja cops at saka yung mga itong mga animal nila, mga tauhan. Ang ginawa, ito talaga ang nangyari nun Nag-warning si Duterte. Natakot ang mga ninja cops. Dahil dyan, papatay na lang namin yung mga tao namin.
yung mga utusan namin, yung mga nagtutulak. Eto ha, legal po ba yun? Hindi. Hindi po yun legal. Kaya nga, panagutin natin yung mga ninja cops. Yun ang ano doon. Kaya nga, di ba, may mga ninja cops na napanagot? Panagutin po natin sila. Pero ang punto dyan, talagang bumagsak ang krimen, bumagsak po ang distribution ng droga nung panahon ni Duterte. Yan ang tinatawag na war on drugs. Sila nagpapatayan. Di ba kaya nga alam mo sa gera, pag manunood ka ng mga history ng mga gera, napaka-importante ng divide and conquer. Ginagawa yan. I-divide mo yung mga magkakakampi para magpatayan sila. Pag mahina na sila, tsaka ka lulusob. Hindi ka lulusob na united ang kalaban dahil may posibilidad na matalo ka. Gets nyo? Marami yan, ginawa yan sa kasaysayan. Ginawa mismo yan sa Pilipinas. Dinivide ang mga Pilipino. Ginawa din yan sa Europa. Diba? Nung mga nagka-conquer. Tanda ko may napanood akong true story ng isang yung Germany, sinasakop nila yung mga lugar. Ang ginagawa nila, dinidivide nila yung mga magkakasamang bansa para mako-conquer nila. Ganun no. Yan din ang ginawa ni Pangulong Duterte during his time. Dinivide niya yung mga magkakamping, tiwaling pulis at saka mga kriminal. Ngayon, sila nagpatayan. O diba? Ayaw nyo ata nagpapatayan sila. Yeah. So now I want to ask you about Police Officer Grijalde. Police Officer Grijaldo, who had an assigned affidavit, read it in the Senate, and said essentially that Representative Abante and Representative Dan Fernandez spoke with him privately and said, ipinakita, ayan, ito yung testimony ni Garma, yan ang sasabihin mo, yan ang sasabihin mo. And Abante saying, oh, ilang taon ka pa ba sa PNP? Baka mag-general ka. So in effect, he said in the Senate, wala siyang alam sa reward system, pero kumbaga na-pressure siya doon sa Quad Committee. Kaya sinabi niya, yes, may reward system. Alam mo, tinanong din ni Karen Davila kay Bato. Hindi nga alam ang sagot ni Bato ng diretso. Ito, maganda yung sagot ni Pimentel dito. Sinuplak niyan dito si Karen Davila. Walang inamin si Grijaldo na pumabor sa mga congressman. Yun ang sinabi dito. What do you make of that testimony? No. Si Grijaldo, I think, did not confirm the reward system. He did not confirm. Tinanong ko siya eh. So, ayan. Ito, alam mo, sabi ko nga, ganito talaga itong mga media, no? Hindi tama yung tanong nila eh. Paano kung kunwari lang, walang alam si Pimentel. Di sinakyan niya yung kwento ni Karen Davila na umamin si Grijaldo sa Kamara pero sa Senado hindi. Ano ang dating nun? Ang dating nun, pabago-bago ng statement si Grijaldo. Ano basis? Yung maling impormasyon na umamin si Grijaldo sa Kamara. Nagigets ninyo? Ganun sila Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Karen Davila na imali yung facts na umamin si Grijaldo sa Kamara na merong reward system. Hindi ko alam kung sinadya ba ni Karen Davila ito o talagang hindi lang niya alam. Okay? Pero dito, ang ganda ng sagot ni Pimentel. Hindi, wala siyang inamin. Tinanong ko siya eh. You actually testified after that incident, yung kinikwento mo, yung na pinuturo sa iyo yung affidavit ni Garma. Okay, sabi ko, nag-testify ka sa Quadcom. Sabi niya, yes. Nagsinungaling ka ba? May sinabi ka ba doon na hindi totoo na resulta ng pag-pressure sa iyo? Sinabi naman niya, no. Kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya na totoo. So it was not about those paragraphs na pinakita sa kanya. So, but then, this is my point, no? Okay, ganito lang kasi dapat tayo mag-isip. We were not there eh. Tayo, Karen, ako, we were not there. So, what are the two possibilities? Pwedeng totoong nangyari, pwedeng hindi totoong nangyari. Pero ang totoo, talagang kinausap nila privately. Representative Abante Inamin yun? Inamin nila inamin yun? niya.
Okay, pero siyempre may in-between yun kung ano naman yung pinag-usapan. Hindi, baka naman hindi pinipilit. Doon lang muna tayo sa version ng witness na parang pinipilit siya. Okay. Kasi kung totoo yun, saan tatakbo yung taong subjected to that kind of pressure? Saan siya tatakbo? So pasalamat may Senado na pwede niyang takbuhan so that he can now air what really happened. Ngayon, ang next scenario, paano kung hindi totoo? Therefore, panagutin siya ngayon ng House. The House should now call him again. Kasi I even asked Grijaldo. Sabi ko, Colonel, you took your oath, no? Sabi niya, yes. Binasa ko tapos yung because I got the information that Congressman Abante denounced what he said as lies. Sabi ko, itong reaction po ni Congressman Abante that hindi totoo yung sinasabi mo ngayon sa aming harap. Pinaninindigan mo ba yan? Kaya mong panindigan yan? Sinabi ni Colonel Grijaldo sa akin, yes. So, that's it. So, I'm talking to an active police officer, ganyang kataas ang rank ko, and who would be man enough to also defend what he stated under oath in the Senate, even if he is questioned before the House. Now, my question is, these hearings, they're in aid of legislation. That's the intention, right? It's supposed to help legislators make better laws. It's not meant for anybody to prosecute any. Ito yung part na nilinaw ni Pimentel na siya po ay talagang nagtanong at wala pong sinabi si Grijaldo na pumabor sa mga congressman. At alam mo, ang ganda ng sinabi ni Baste. Meron hong nilabas si Baste na pag itong mama na ito ay ginipit, suportahan natin si Grijaldo. Ang Banatero susuporta dyan, sigurado. Suportahan po. Pagka hashtag nyo dyan, support Grijaldo. Kasi maliho talaga kung gigipitin siya ng kapulisan natin. So, yan po ang ating suportahan. Ito naman pong susunod na tanong, maganda yung observation ni Karen Davila dito. Buddy, both houses don't have that power. And yet, look at this witness, si Grijaldo. Now you have Dan Fernandez, and I believe, I don't know if Representative Abante is with this, but they will file cases against Grijaldo. So eto at the end of the day, this is the Philippines. Ang congressman mas makapangyarihan, mas maraming pera. Kakasuhan ang police officer. Isipin mo yun, tumistigo ka na sa mababang kapulungan o sa Senado, kung ayaw nila ang sinabi mo, kakasuhan ka pa. Problema pang inabot sa iyo, you'll have to hire a lawyer. Instead na nagtatrabaho ka, gagastos ka. And we know the influence of powerful people in this country with the courts. So that's my question. Ano ang hangganan ng kapangyarihan, Senator, ng mga legislator sa mga testigo? Mabuti na rin ngayon because mabuti na rin sa... Ito, mabuti na daw na kakasuhan siya sa husgado. Kasi doon, magkakaroon na talaga ng tanungan, di ba? Cross-examination doon sa mga witness. Mas maganda na, kasi yun ang tamang forum. Okay? Yun ang sagot ni Pimentel. Pero, ang problema pa rin talaga, paano natin mapipigilan ng abuse na ginagawa ng mga congressman? Ito ang sagot ni Pimentel. Third venue Meron po akong suggestion mamaya. na nila i-litigate whether Grijaldo was telling the truth or not, it's before a judge. Ganoon na lang. Kaysa sa, actually, one possible scenario or remedy for them, which I predict you will not like and many other people will not like, is for them to call again Grijaldo to appear before them, and then right there, doon nila lang sa quotation marks, i-crucify yung tao. And do you believe that would be abusive? Yeah, which will be more No, that's not abusive. That is fair. Going to the court is fair instead of ganyan-ganyan lang. Fair, di ba? Because you now brought him to a house hostile to him. But if you now sue him before the courts, I think mas neutral yun. Pero tama na rin yun. So ako rin kasi, kunyari ganito, kunyari there is a lie thrown against me. Ano naman din ang reaction ko?
masyado naman ako magulang if I will use now a Senate committee to find a way to call that person before us. So, I think a fairer, gawin ko na lang quotation marks ulit, a fairer way to react under the circumstances is to, you believe that your rights have been violated, yung reputation mo has been tarnished, file a case in court. At least lumabas, you go outside of your own house. Better. Okay, so now, let's talk about Garma and Leonardo. Sa sunod na pagdinig, have you subpoenaed them? I believe Leonardo is detained, right? Oh, yun ito, bagong topic na naman ito, iba na naman topic. Maganda yung maganda yung kasuhan na lang nila kasi tapos pag tinanong mas maganda yun eh. Ewan ko kung gagawin nila yun Pag tinanong, tsaka niya sabihin na, sorry, hindi ako makakasagot kasi yung kaso nasa husgado na, kaya nyo nga dinala doon para magkaroon ng fair trial. Wag na tayong magpunta dito. In the lower house? As far as I know, yung dalawa, under house control. Oo, house control. Paano yun? Does that mean that the subcommittee has to request the quad committee to I wouldn't say lend is the right word, but To allow them. Yeah. Okay, that's why I will have to coordinate with the House before I even set the date next hearing. Ganun muna. Kasi may a little complication, may sinasabi sila na meron din daw detained. Yan ang problema kasi, tinatago nila yung iba. Kasi nga baka mag-iba ng kwento. Doon Ala Espinosa, I think, is detained. Someone is detained. Someone is detained somewhere by some jail or prison. So we also have to involve the original detention center. So yun lang po yun. Just a minor thing, an extra step in the coordination process. Okay, but ganito. So I want to, at the second hearing, kailangan ko si Garma at si Leonardo. But just in case that worst case scenario, pinahirapan kami dyan o mahihirapan kami dyan, I can still hold the second hearing, but this time focus on the policy. But wait. I want to ask you, if pinaghirapan kayo, can Senate President Cheese Escudero speak with the Speaker? Yes, coordination. That can happen. Yes. Coordination tayo, but let us say, kasi yung actually Karen, yung first hearing, akala ko mag-a-attend nagbigay ng mga medical excuses. So, nagbigay sila. And siyempre, ako naman, I'm a very reasonable person. Sinabi na may COVID yung isa, kaya house doctor pa yung nag-certify, okay. So yung isa naman sa previously scheduled medical examination or procedure, at this point in time, at my age, nagpapa-schedule na rin naman ako ng mga medical exam. And I know it takes weeks beforehand. But a clarification is the House Squad Committee they do not own those witnesses. So ang tanong ko nga sa inyo, for example, you have Garma and Leonardo that are, what were the words that you used? They're under the House Squad Committee's custody. Custody. Why? That's my question. Why? Cited for contempt. They cited them for contempt. But that's also the question, right? There are no cases filed against them, technically speaking. As far as they know, not yet. Not yet. Yeah. But what power? That's also my question as a journalist, an ordinary citizen. When does this violate already the rights of an individual? Umami na nga yung Garma. She already said that my reward system, Leonardo agreed. On what basis can you keep them? Let the House Squad Group justify their continued detention. I will not justify it for them. Let them justify it. Sila sumagot. Kasi tama yun They were requiring these two people to do something, which is to answer correctly. Yun ang point yata nila because in their belief, they were not answering honestly, di ba? Under oath. So, kinontempt nila. Now that you can now purge yourself of the contempt by complying with what they are asking for. And they're asking for a truthful
response to the question. Kung truthfully nang sumagot, dapat nga purge na sila of the contempt. So no more legal basis to hold them. But that's an outsider's opinion. The Yeah. the question should be directed to the Quadcom chairpersons. Pero so technically speaking, there is no reason for Garma and Leonardo not to attend the Senate subcommittee hearing if you subpoena them to attend. Yes. Yes. Technically, Technically. if the subcommittee issues out a subpoena, the House Quad